Jun anan. Na may kana lami kena bro. Lami kena bro Mek. Oke. Lawan ka natin leron. Punya guni mo bro Mek. Oke, lami. Lami. Baktin ba ni Mek? Kubkub ba? Matod pa ni Amik mga igsuon nga ang baboy kuno Okay, mga kapatid, ganap nang na binyagan si Father Darwin mismo ang nagbinyag kay Bro Amik, ang Seventh-day Adventist Defender noon. Na grabe talaga ang banat niya sa simbahang Katoliko. Binanatan niya si Father Darwin noon. Si Father Darwin ang nagbinyag niya ngayon. Ito naman makita ninyo sa video, ito ang nakadibati ko na SDA noon, si Mr. Alfie Hava. At pagkatapos, may kalawa pang paksa, sana. Pero lumapit siya sa akin, sabi niya, magkatoliko daw siya. Babalik siya sa Katoliko dahil galing siya sa Katoliko noon. Kaya dinala ko siya sa katedral para mangungumpisal. At nakiusap siya na kung maari, ipasok siya sa trabaho. So, nung nandoon na siya sa Archdiocese of Cagayan, inadapt siya sa pare. Pero grabe, may interview kami sa pare kaugnay nitong kay Alfie Haba. Nakakatakot talaga. At eto, binanatan niya si Bro Amik dito dahil kita nyo naman kumain ng lechon. At ayon kay Alfie Hava, na. Pero ang pangutana, nganong dinhi sa libros Katoliko nga bakit daw dito sa Aklat Katoliko? Ito, ang akala niya, sila lang na mga Sabadista ang meron dito. Mahiya naman kayo. Pag gagamitin ninyo sa panluloko lang ng tao. Sa aklat umano dito, pinatunayan ng pare na bawal kainin ang karning baboy. tawag og Sabat, Scripture and Meditation for Daily Life. Niadtong 2020, dinhi sa June 23, giingon dinhi, cultures and social norms in the time of Jesus and until now, lockdown dogs and figs, they are both considered unclean. Pig meats are non-kosher and not allowed for consumption. Ang nagsuwat, Father Domi Guzman, SSP. Pangutana amik, kinsa may bright ninyong dos inyong So, sabi niya, matapos niya mabasa ito, sabi niya, tanong Amik, sino ang matalino sa inyo? Ang pare? pare. Ikaw o ang inyong pare nga O ang pare o ikaw? nag-eskwela theology nga nag-ingon Na nag-aral sa theology, nga ang baboy dili pakaon. na nagsabi na ang baboy ay hindi pwedeng kainin. O, yan. Katoliko na sana siya noon, bumalik. Dahil meron palang mga milagrong ginagawa niya nang inadapt siya sa pare ng Archdiocese of Cagayan. Kaya, bumalik siya sa Seventh-day Adventist at yun, alam nyo naman na pag Seventh-day Adventist, lalo na mga pastor, grabe mandaya sa mga aklat Katoliko at kahit pa sa kanilang mga aklat. Ito'y tatalakayan natin mga kapatid. Welcome natin si Bro Amik. Ganap na Kristiyano na binyagan na si Father Darwin na kaniyang tinera noon ay siyang nagbinyag ngayon. Samahan ninyo ako. Kasi lingalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia!
Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po sa lahat at huwag kalimutan na sa mga suking taga-subaybay, pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Welcome muna natin ang mga pumasok sa ating chat box. Hello? Sila si July Ragasa. Pa-shout out Dol Windil. Si Regina Velma Baluyo. Good afternoon. Si Lynn Si Lagan, si Regina Vilma Baloyo from Bicol, si Kunkon, El Dapi, Davao, si Lynn Saligan, Hilak ang mga SDA. Oy, si kapatid na Marisa Makahilos, belated happy birthday. Sis Marisa, si Leonor Alexander Gliani diyan sa Calawag, Quezon City, si El Chi, si Griga Bakbak, si Delphine Ravago, El Chi sa Paranaque, Manila. Tingnan din natin si Jocelyn Remigio at sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page natin. Hello bro Oindel, watching from Pangasinan. Si Abia Siso sa Efugao. Hello kapatid. Si Willie Lopez, Helen Oyanggorin, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, no? Ano yun? Di ba si Amik ay SDA? Bakit siya nagpabinyag ulit kung ang baptism ng SDA ay Trinitarian form? Si July Holio, magandang hapon bro Windel, watching from Calbayog City. Sylvester Idnalig, from Bohol. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa atin, welcome. At i-welcome natin si Bro Amik sa ating pananampalataya, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. At kung maalala ninyo, grabe talaga ang banat ni Amik sa pananampalatayang Katoliko noon. Di ba? Hanggang yung isang religious na pare na assign diyan sa diocese ng Davao, meron silang communication sa pamamagitan ng messenger ni Bro Amik na banat. At di po ba pinarinig natin yung pahayag ng pare, at sabi niya, Amik, hingi ako ng permiso na magmimisa ako para sa iyo. Okay lang ba? So sabi ni Brad Amik, okay umano na magmisa siya. O pagkatapos isinagawa ng pare ang misa, offer para kay Amik. Abay, nagdesisyon si Amik. Iwanan niya ang Seventh-day Adventist na ayon sa aklat mismo ni Ellen Goldwhite, ang Seventh-day Adventist ay itatapon sa impyerno. Delikado, nasa aklat nila mismo. So, iniwan ni Bro Amik talaga. At yon, nagpabinyag siya. So, ito ang binyag na isinagawa ni Father Darwin Gitgano.
Okay, iyon ang binyag na isinagawa ni Father Darwin Gitgano kay Bro Amik. Ganap na siyang Katoliko talaga at makatanggap na ng mga sakramento at ito, celebration nila, kumain ng lechon. Yung litson bro. Wala ha? Unang-unang kuhan, kisa Simon. Okay. Atong i-open makiksyonan kay atong bunyagan si Brad Amicron. Naguna ng tag. Okay, dara. Itong kanan ni Brad. Dara. Sana. Okay. Sige. Kalami sa litson ni Bro Amek. Tungod ni sa inalamian. Di makan aninay. Grabe yun. Oh. Adari na. Ato na to. Ilain din na siya. Maiksunan, magsadya taron. Kay si Bro Amek, hingpit na nga Kristiyano. Oh, tinuod niya Kristiyano. Okay. Bro Amek. Okay. So, datos dito. Wa magsuspect si Brad Amek. Wa magsuspect. Salamat kay nanay ha. Okay. Siguro Amek si unang mukhaon na ni. Kay bawal na ba siya ni sa una? Baktin pa man pwede pa Pwede pa ni. baktin pa. Martin. Ikaw si unang mutilaw na Brad Amek. Okay. Si Bro Amek mga igsuo no. Unang nitilaw. Wasag kuan. Usarate ering Silyo. Nang okay. Kisa Simon. Si Bro Amek may na natong patilawon kay mo ni atong bunyagan ron. Kisa sa Simon. Oh, daghan na oy, dapat litson bili ni mo, Mek. Litson bili. Litson tibuok. Grabe oy. Mga panalangin sa Ginoo. Okay. Dili ni sala ning mukha og litson, no? Dili ni siya. Dili. Ikaw na, Bro Mek. Dari Bro Mek, okay. Na, kuha na, nainitan man. Ay, nabugnawan eh. Jun anan. Na, Bro Mek. Kana. Lami ka na, Bro. Lami ka na, Bro Mek. Okay. Nawan ko nato leron. Bunyag, guni mo, Bro Mek. Okay, kalami. Kalami. Baktin ba Ay, ni Bro Mek? grabe. Kubkub ba? Ay, bawal kalami. Rugay Ilang lang wala. ribs po? Anong ribs? Sa barista pa ka, makakaon yung gamay. Hindi ka makaon. Wala ko karon sukat. Wala ko karon sukat. Ano ba mas barista kayo magtagot-taguan? Okay, tinuod na. Committed juga nga sa barista. Oo. Okay. Noong Seventh-day Adventist pa siya, di umano siya, di talaga siya nakakain ng lechon. Di siya nakakain ng baboy, kumain ng baboy. Bago lang siya kumain nang siya ay yumakap na sa simbahang Katoliko. Pero inamin niya na may mga kasama din umanong silang Sabadista na kumain pero patago lang. Side sa akong mama. Bisang ganyan akong lolo. Lolo sa akong Adventist good. So handog talaga siya na Seventh-day Adventist, no? Handog na Seventh-day Adventist. Ang mga magulang niya, ang lolo niya, Seventh-day Adventist. Sos, lami. Ano? Ay, kalami sa lechon. Pwede ka mag-invite na ni Brad Alado di ay. Misa na Bro. Ay, Sayang mo yung kari bro. No, so si Alado, no, wa niya ma-imbita Nalado. Truman. sa Seventh-day Adventist. oh, kay magkita na tanong. Eskwela siya. Ano ispila din siya? Eskwela siya pagkapastor. Mayo. Nag-aral si Alado pagka-pastor. Kabag din. Kabag. Nag-meeting mo mo kan. Wow. Ninong na. Aninong? Ako'y mo bunyag niya ron. So, excited na kay mga tao, no? Lami. Oo. Ako So, sa pagkain nila pala dito,
di pa nabinyagan si Bro Amek, no? Kumain pa sila, di pa nabinyagan. Kaya uminit dito si Alfie Haba. Itong si Alfie Haba, Seventh-day Adventist Defender ito, pero nakaharap ko ito sa debate. Ulitin natin na pagkatapos sa aming debate, merong pangalawa pa sana na paksa, pero nakiusap siya na di na ituloy yung pangalawa dahil muli siyang iyakap sa simbahang Katoliko. Ngunit nang inadapt siya sa kumbyento ng pare doon sa Archdiocese of Cagayan, abay, may sinabi ang pare, kaya nga bumalik ito sa Seventh-day Adventist. At eto, may ginamit siyang aklat, no? At ang aklat na mga ginagamit ng mga Seventh-day Adventist, kung wala kayong kopya, abay, talagang parang mauto talaga kayo, no? Eto, pakinggan natin na Cebuano ito, isasali natin sa Tagalog. Matod pa ni Amek mga igsuon nga ang baboy kuno hinlo na. So ito sabi ni Alfie Haba na Seventh-day Adventist, bumalik sa pagka Seventh-day Adventist, ayon kay Amek, ang baboy ay malinis na. Pero ang pangutana, So ngunit ang tanong, dinhi sa libros katoliko nga gitawag og Sabbath, Scripture and Meditation for Daily Life. Niadtong 2020. Dinhi sa June 20. ito ang aklat na kaniyang binasa, mga kapatid, at June 2023 daw. Ito ang kaniyang binasa. So, yung Seventh-day Adventist, mahilig talaga sila gumagamit din. Doon nahawa si Felix Manalo dahil dumaan siya sa pagka Seventh-day Adventist bago siya nagtatag ng kaniyang sariling sikta. 23. Giingon dinhi, cultures and social norms in the time of Jesus and until now, lockdown dogs and pigs, they are both considered unclean. Pig meats are non-kosher and not allowed for consumption. Ang nagsuwat, Father Domi Guzman. Iyon. Ang nagsulat, may akda dito ay si Father Domi, no? SSP, Society of St. Paul. Man is SP ang pangutana Amek. So sabi niya, ang tanong Amek, Limpyo man ka ang baboy. Nga malinis, dahil malinis na ang baboy, si Father Domi Guzman niingon man nga ang baboy until now they are both considered unclean. so bakit daw si Father, itong binasa niya, Domi, nagsabi na bakit ang baboy ngayon, until now, they are considered unclean. Gauman ang pangutana Amek. So, marumi ang baboy. Kinsa may bright ninyong dos inyong Sino daw o mano ang matalino sa inyong dalawa? pare. Ikaw o ang inyong pare nga nag-eskwela theology nga Si Amek ba o ang pare na nag-aral ng theology? nga ang baboy dili ipakaon patudlo sa inyong pare Amek kay medyo nakulangan kas kay balaw. So patawa-tawa pa siya na magpaturo ka muna sa pare ninyo dahil medyo kulang ka ng kaalaman, Amek. So sana ang pag-unawa natin ganun sana ka laki din sa utak ng ganun sana kalaki din sa katawan, no? Ito naman meron tayo. Pero totoo na may nakasulat, binasa niya, pero pinag-chap-chap lang. Ipakita ko sa inyo, ha. Ganito talaga ang mga Seventh-day Adventist. Ito ang binasa niya. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, lockdown on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Yon. Kaya
sinabi niya, sino ngayon ang matalino? Si Amik o ang pare? Out of context itong sadya talaga na pinag-chop-chop lang dahil ganon talaga ang paraan ng mga Seventh-day Adventist para makatangay ng inosente. Ano po ba ang nakasulat diyan sa kultura at norms until now? Totoo naman yan. Na until now, kahit sa mga Hudyo, hanggang ngayon, para sa kanila ay marumi ang baboy. Para sa mga Hudyo. Pero ang may akda nito na si Father Domi Guzman, ang may akda nito, kanya bang sinulat para patunayan na ang baboy ay marumi, hindi pwedeng kainin? Ito talaga ang nakasulat na iniwasan nitong Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pansinin ninyo, ha? Ito. Ito nakasulat. Many street dwellers, despite their lack of food and shelter for themselves, would still care and raise dogs as loyal companions through life. Pigs serve as valuable livestock. Alam naman siguro nila kung ano ang ibig sabihin ng livestock. Di ba? Daily food and delicacies make use of pork. Ito ang konteksto. Sa pilgrimage niya, after a pilgrimage, matapos ang pilgrimage, the Holy Land, where pork is not allowed as meat at table. Yon. Doon sa mga Hudyo, kaya sa pilgrimage sa Holy Land, yung baboy is not allowed as meat at table. Pero layunin ba ng pare na may akda nito na patunayan na ang baboy ay di pwedeng kainin? Ito ang iniwasan niya. I would crave. So, imposible naman kung di niya alam anong ibig sabihin. I would crave for 100% pork adobo. Ito ang iniwasan niya. Dito lang ang binasa niya. Culture and social norms in the time of Jesus and until now. Ganon ang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Ganon talaga sila. Mga pastor nila. Kaya mag-ingat sa ganitong modus ng Seventh-day Adventist, di booking. Kaya di tayo magtaka dahil kahit na sa kanilang aklat, mga hitabo sa katapusang panahon, mga pangyayari sa wakas na panahon, ang may akda ay si Ellen Goldwhite. Ano po bang sabi ni Ellen Goldwhite? Ito, mabasa natin. Maraming titindig sa ating pulpito, kasama ang mga solo ng kasinungalingang hula na sinindihan galing sa solo sa impyerno ni Satanas. Nako, diyan mismo sa kanilang pulpito daw. Dami na titindig. Kaya di tayo magtaka. Kahit nga sa aklat ni Ellen Goldwhite, alam nyo ba, inaamin na isa sa mga, kaya nagtaka tayo, inaamin. Ito, aklat ni Ellen Goldwhite. Diyan pala makita ninyo, mga kapatid, na ang grupong Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite ay talaga kinasihan ng banal na espiritu. Bakit? Imagine ba, dito mismo sa kanilang aklat ni Ellen Goldwhite, inaamin na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta. Ito, so, yun, inaamin nila. Hinulaan ito, Cebuano ito nakasulat, gitag na kini ni Jesus, hinulaan ito ni Jesus
sa kasaysayan na nga ang isyu bahin sa tagna mahimong labing dako sa kasaysayan ng isyu may kaugnayan sa hula magiging malaki daw umano na pagsuta alang sa kanila sa katapusang mga adlaw sa wakas na para sa kanila sa wakas ng panahon. Og manggula ang daghang mga bakakong manalagna at lilitaw ang maraming mga bulaang propeta. Og magpasalaag sa kadaghanan. Mateo 24:11. Alang sa duga nga napagsantop, gitagna kini nga pulong ngadto kang Juan. Pero alam niyo, tingnan niyo dito. Isa sa mga bulaang mga ngaral si Ellen o propeta si Ellen Goldwhite. Alam niyo ba ano ang sabi ng mga Seventh-day Adventist? Hindi yan imposible. Si Ellen Goldwhite ang may akda pagkatapos sabihin niya isa sa bula. Sa inyo itong aklat. Hindi yan sa amin. Sige. Tingnan natin kung di ba yan tinagalog mismo sa inyong pastor na si Pastor Cesar Dizon. Pansinin ninyo, Pastor Cesar Dizon, pasok. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11. Alang sa dugang nga pagpasanto, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma, dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Uno 1:4-1. Hinuon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. 1:4-1. Kalakip niya ani si Ellen White. Binasa, nag-translate man ng Tagalog. Kalakip na sa bulaang propeta si Ellen Goldwhite. Kaya ating iparinig ito para sa ating mga kapatid na nagsubaybay. Alam nyo naman, pag maipit sila kung tayo'y gumagamit ng aklat mismo ng Seventh-day Adventist, naalala nyo? Si Cesar Dizon, ginamit natin ang aklat ni Mark Finley, The Almost Forgotten Day. Anong gusto niyang ipalitaw sa publiko? Yung pahina na ginamit ko, daya daw. Puro daya na lang. Ito. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Tampered Talibong, daw, tampered. si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week
wholly in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Oh, yun. Paano niya pasinungalingan mga kapatid dahil tampered? Tingnan niyo yan sa TV screen ninyo. Ang honor daw diyan, dalawang N. Dalawang N ba ang honor diyan? Talibong ang honor do, isa lang. Oh, so dalawang N. Isa lang dapat umano ang honor. Nakita niyo yung unang, yung publish niya mga kapatid? Pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit? Oh, tampered daw. Ibig sabihin mga kapatid, ang naturang aklat, tampered, daya lang. Hindi sa kanila, gawa-gawa ko lang daw. Pero, booking naman siya ni Pastor Bacalares dahil ang aklat na ginamit ko, binasa ni Pastor Bacalares. Ini pastor naaman sa libro sa SBA pastor by Mark Finley pastor. Nung sa may gingon ni Mark Yunlik, Ang libro pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Oh, pastor. Basahan ako ha. Nakuha na ka libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Ini pastor, mauna. Okay, basahan ako ha. Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note ha. It is often but not all the time. Basahan ko ha. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Antay ha? Oh, yan. Yun ang sinabi na tampered daw. Pero binasa. Ngunit, binasa niya, it is often stated. It is often na nga. Ano ba ang Tagalog ng often stated? Oh. Grabe talaga itong mga pastor ng Seventh-day Adventist. Kaya yung mga nadala sa Seventh-day Adventist ay kahit pa nasa sikta sila, natatag lamang ni Ellen Goldwhite at lalo na yung sinabi nila na di pwede kainin ang baboy. Ang tanong, bakit dito sa inyong aklat, dito sa inyong magasin, ito, magasin nila, pakita natin ha, si Ellen Goldwhite at ang kanyang asawa ay kumain ng karning baboy. O, napansin niyo ba? Ito, magasin nila yan mga kapatid ha. O, another example of what seems to be as a surprisingly slow discovery of a biblical lifestyle is that more than 14 years after the disappointment, James and Ellen White were still apparently using pork. Oh, di po ba? Si James at si Ellen White, abay, kumain pala ng baboy. Oh, nasa kanilang magasin yan. At hindi lang yan. Sa sulat ni James White, isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist, Ellen Goldwhite, James White, no? Ito ang pahayag niya kaugnay sa baboy na tinalakay noon na idinipinsa niya na yung pagkain ng baboy umano, pwede yon. Ito, nasa kanila ito mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Ang may akda si James White sa The Present Truth, Paris, May, November 1850, number 11. James White.
some of our good brethren have added. Dinagdagan ng kanilang mga kapatid daw. Swine's fleece to the catalog of things forbidden by the Holy Spirit. Ay dinagdag lang pala ng kanilang mga kapatid. And the apostles and elders assembled at Jerusalem. But we feel called upon to protest against such a course as being contrary to the plan, teaching of the Holy Scriptures. Salungat sa aral daw ng kasulatan, shall we lay a greater burden on the disciples than sent good to the Holy Ghost and the holy apostles of our Lord Jesus Christ? God forbid. Their decision being right settled the question with them and was a cause of rejoicing among the churches. And it should forever settle the question with us. At dagdag pa niya, ito mga kapatid, let us come to the New Testament. And what do we find? Certainly, if eating swine's fleece is a sin in the sight of heaven, in this dispensation, the New Testament has in some way taught us the fact. But we find that the New Testament does not directly nor indirectly teach any such thing. Founder na yan mismo ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Alpihaba. Founder na ninyo mismo nagsabi na yung pagkain ng baboy, karning baboy, di yan pinagbabawal daw sa bagong tipan. Kaya, welcome natin si Bro Amek na nabinyagan at sa lahat nating mga kapatid pa ng mga Seventh-day Adventist na nagsubaybay, sana magiging gabay ito sa paghanap ng katotohanan. Alin ang pipiliin niyo? Ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo o yung iglesia na tatag lamang ng tao at ang delikado pa dahil mismo pa sa kanilang aklat. Aklat pa ni Ellen Goldwhite. Ito mga kapatid, aklat ni Ellen Goldwhite. Nakakita ninyo, napakadelikado. Bakit napakadelikado? Imagine, ito ang mabasa natin sa aklat ni Ellen Goldwhite. Nakita nyo? Ito mabasa natin. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, brought down, who have the great light, which art exalted unto heaven in the point of privilege, shall be brought down to hell. Di po ba? Anong sabi dito? Kahit ituloy pa ninyo, ang Seventh-day Adventist daw na may dalang malaking liwanag ay itatapon sa impyerno. Nasa aklat nila mismo. Kaya sa mga kapatid natin na nadala sa siktang ito, sana, si Kaburnok, Factbusters, huwag niyong kalimutan mag-subscribe din. Factbusters, kumain ako ng leech baboy ngayon habang nanood sa iyo, bro. Ang sarap! Wow, ha? Maraming salamat sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the